Si Westbrook yung nakikitang possible maging backup plan ng Miami Heat kung hindi nila makukuha ngayon itong si LeBron, dahil base mismo sa mga report, si LeBron talaga ang top priority ngayon ng Miami Heat sa free agency. At kahit itong si Giannis kasi, nare-report na rin talaga na gusto niyang makasama si LeBron, na mismong nagpapalakas palalo ng usapan para lalong prosigihin ng front office na habulin yan. Dahil limited ang roster spot at salary flexibility ng Heat, kailangan muna talaga nilang malaman kung mataas talaga ang chance nila na makuha si LeBron. Kung malabo nga raw yan, possible malamang sa malamang habulin na lang nila itong si Westbrook. Yung trade kasi talaga kay Giannis yung dahilan bakit naghahabol ang Heat ng veteran guard o leader, dahil nawalan sila ng Tyler Hero at Kasparas Giannis habang umalis naman si Norman Powell ngayon sa free agency. Dahil dyan mismo may kakulangan ang Heat sa lineup nila, kulang ng ball handler, playmaker o veteran point guard. Si Westbrook kayang punan naman yung kakulangan na yan eh. Isa pa, hindi ganong kalaki yung value niya ngayon sa free agency, kaya siya yung pinakamagandang option nga raw ng Miami Heat kung sakaling hindi talaga nila makuha si LeBron. Ang Kings kasi, nag-decide ngayon na magbago mismo ng team direction. Inuna nilang i-waive yung contract ni DeRozan, kaya possible nasa youth development na rin yung mga to. Kaya inaasahan si Westbrook ang susunod lalo ngayon na wala pa siyang extension contract. Galing sa veteran minimum deal niya, may nabasa pa akong article na ang Kings mismo pala hindi na siya binigyan ng bagong contract. Pero dahil nga sa magandang breakout performance niya, nakikitang possible pa rin na magkaroon to ng magandang takbo sa free agency market. Kaya siya yung possible maging plan B ng Miami Heat kung hindi talaga makuha si LeBron, dahil veteran point guard din naman yan, maging magandang leadership din. Dahil ang Cavaliers possible gumawa nga raw talaga ng malaking trade ngayon bago matapos ang offseason, at base mismo sa mga analyst, ito yung pinakamalaking chance nila para makuha talaga itong si LeBron. Isa ngayon sa pinakamalinaw na indication na seryoso ang Cavaliers sa pagbabalik talaga ni LeBron, yung sinabi mismo nitong si Atkinson hindi simpleng papuri na nga lang raw yung sinabi niya sa interview, dahil kinumpirma mismo nitong si Atkinson na kasali ang Cavaliers sa mga team ngayon na sinusuri talaga si LeBron sa free agency market, nang sabihin niyang we're in the mix. Kaya malinaw nga raw mismo talaga na active ang Cleveland Cavaliers ngayon sa paghahabol kay LeBron, at hindi na lang rumors yung mga report na yan dahil alam nga raw ng team organization na meron silang malaking pagkakataon ngayon para makuha siya. Kahit yung mga analyst pinipintahan talaga yan ngayon papuntang Cavaliers. Top team ang Cavaliers sa usapan ngayon kay LeBron. Depende na lang sa mga recruitment na ginagawa ng team ngayon Katulad ng sinabi ni Giannis na gusto niya mismong makasama si LeBron sa Miami. Ganon din itong si Green na ngayon mismo nare-report na sinubukan rin talagang kumbinsihin itong si LeBron pa Warriors. At samantalang ang Philadelphia naman, yung mismong general manager nila yung nag-eengganyo dito kay LeBron na sumali sa Philly, at may malaking rason nga raw talaga yung bagay na yan para pumunta siya Kaya depende pa rin nga raw sa mga offer at yung chance ng championship window na mismong gustong makita ni LeBron sa team na pupuntahan niya. May article pa nga akong nabasa na may possible 3-team trade pa na gagawin ngayon ang Cavs na magiging malaking pitch para makuha si LeBron talaga. Ito yung pabalikin nga raw si Kyrie sa kanila gamit ang 3-team trade. Kaugnay ang Dallas at Miami Heat naman. Makukuha ng Dallas si Jarrett Allen, Nikola Jovic, Dennis Schroeder, Davion Mitchell. Yan yung mga candidate nila para mas maging interesado mismo ang Dallas Makakakuha sila ng elite center tulad ni Allen at ibang role player. Samantalang makukuha naman ng Miami itong si James Harden na ngayon nakahold ang salary sa kanila. Yan yung nakikita naman na possible galaw kasi ng Cavs, lalo't wala pang extension contract na binibigay dyan. At makukuha naman nila itong si Kyrie Irving kasama si Daniel Gafford, Najee Marshall. Yung movement na yan mismo, nakikita ang araw na meron pa ring babalik na big man kasi dito sa Cavaliers itong si Daniel Gafford kapalit nitong si Allen. Yan yung nakikitang possible maging malaking galaw pa ng Cavaliers Ibalik mismo si Kyrie para ma-reunite kay LeBron bago magretiro, na mismong magiging interesadong araw talaga si LeBron sa pitch na yan Pero hindi pa yan mismo yung lumalabas sa mga report
Katulad sa mga report ni Shams, base lang yan sa mga article ngayon na naglalabasan. Isa ang Cavaliers talaga kasi sa mga pangunahing finalists para kay LeBron. Maraming mga analysts yung naniniwala talaga na pwede pang gumawa ang Cavaliers ng isang malaking roster move para lalong hikayatin pa si LeBron eh. Yung mga report na to na lumalabas sa pagkuha kay Kyrie, idea lang to mga pare ko ya ng ilang mga analyst, pero wala pang talagang report na nilalabas dyan. Nilalatag pa lang yan, lalo na kung talagang desidido nga raw gumawa ng malaking roster move itong Cavaliers para lang makuha itong si LeBron.